of the world, do you know the truth about people of the world? Do you know the truth about people of the world? Do you know the truth about people of the world? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, our beloved brothers and sisters across the globe. In the Philippines, watching this, mashallah, I all welcome you with the greetings of peace, a peaceful greeting, the greetings of all our beloved prophets, and the greetings of the angels until the day of judgment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To all beloved brothers and sisters watching this, mashallah, together with me is Brother Michael Lim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Brother Michael. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So sa mga kapatid natin, Brother Muhammad Gurki, binabati natin ulit ng pandaigdigang pagbati. Lalong-lalo na yung mga non-Muslim, yung mga hindi pa Muslim, mapabati ng kapayapaan simula sa mga naunang propeta hanggang sa kauli-uli ang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na ang ibig sabihin nito, sumainyo ang habag, kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah, tabarakallah, Brother Michael, jazakumullah khairan. So, alhamdulillah, Rabbil Alameen, our beloved brothers that are watching this, remember, this is the Link channel, the Link Talk Show. And we always invite you to join us and have so much insight. But immediately after this pandemic, we will be bringing you more of the events that we have. We will be going around, hopefully, in the Philippines, and there is a lot more to witness. To all our beloved brothers and sisters, you have comments, please comment it down below. And if you have any suggestion, we're open for the suggestion. So feel free and share our video, the Link Talk Show. And with that, Brother Michael, I pass it to you. How is everything down there? MashaAllah, how is the lockdown over there? So, mashallah. So, dito sa atin, Brother Gorky, medyo maluwag na sa atin ngayon ang pamahalaan o yung lungsod natin, dahil pwede na tayong lumabas, pwede nang lumuwas ng Maynila, pwede nang lahat ng magagawa mo na, pero sa pag-iingat pa rin natin, dapat tayo ay sumunod pa rin sa ating batas at kung ano yung payo ng ating gobyerno, ng ating mga mas mataas sa atin, ay sundin natin ito kung ito'y mainam. Lalong-lalo na yung pag-i-stay natin sa ating pamamahay. Kung wala ka namang gagawin sa labas, wala ka namang pupuntahan, wala kang importanteng lakad o importanteng gagawin, ay mag-stay pa rin sa bahay. Tapos pangalawa, yung personal hygiene pa rin, yung panatiliin pa rin yung ating paglilinis ng ating katawan, paghuhugas ng ating mga kamay, lahat. Ito ituro pa rin ng pananampalatayang Islam, hindi lang turo ng ating gobyerno para sa atin, bagkus itinuro na ito ng pananampalatayang Islam yung pagiging malinis sa ating sarili. Pangatlo, yung social distancing, dahil hindi pa rin natin sure yung ating kalaban o hindi pa rin natin nakikita yung ating kalaban na sakit o yung virus nito. So kailangan sundin pa rin natin yung pinapatupad ng ating gobyerno na social distancing, yung 1 meter. Tama ba ako, Brother Gurki? 1 meter. So kailangan nating sundin yon, para hindi lang naman ito para sa atin, para sa ating lahat. Kasi maraming mga frontliners na gustong makapiling pa rin yung kanilang mga pamilya, gusto pa rin nilang makasama ito, pero hindi nila nagagawa dahil mas inuuna nila yung kapakanan ng bawat Pilipino. So, Brother Gurki? MashaAllah, that is true, Brother Michael. Actually, there is a lot of news that is happening nowadays today, and most of them are regarding the social distance. You know, I've seen a lot of balls. I've seen a lot of, many buses na change sila sa the new, ano pangalan na yan, Brother Michael? The new, New life? New normal. New normal. Normal, mashallah. New normal.
So inshallah, to all our viewers, we will be going on 30 seconds break. We will be right back in a short. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don't leave. People of the world, do you know the truth about people of the world? Do you know the truth about We're not hearing. Michael, pagbalik, you greet the people. Ha? Ano yun, Mad? You greet the viewers, tapos start natin yung promotion. Okay, so sa mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, so binabati namin kayo ulit ng pang daigdigang daigdig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yung ating mga viewers na nanonood ngayon. Mamaya mag-shoutout tayo, isa-isahin natin yung pangalan kung aabutin ng oras, Brother Muhammad. So, pangalawa, binabati ko yung ating mga kasamahan sa IERA Philippines. Sa ating Amir, lalo sa ating mga Amir, sila Ustad Nur Sawato, sa ating mga kasamahan, from all the way from London. Okay? So, binabati natin sila ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kabataan na nanonood ngayon, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga ate, sa mga kuya, sa mga lolo at sa mga lola na nanonood sa atin ngayon dito sa Daling Talk Show with Brother Muhammad Gurki. So, Brother Muhammad Gurki, alam natin na napakarami, na ano ba yung mga magiging paksa natin? So, napakarami nating gustong ipaksa. Pero ano ba yung dapat na maipaksa natin sa araw na ito? Ya Muhammad. So, mashallah, today we have different type of news. Brother Michael, we'll also be discussing about the anti-terrorism bill that, the recently people are going up and down. Oh, subhanallah, ayoko na to. Subhanallah, gusto ko to. So, subhanallah is an issue, hot issue. And also, we would like to tell all our viewers that pwede kayo mag-comment sa baba yung suggested na topic na gusto nyo discuss natin, inshallah. We will also discuss. At sa lahat ng mga non-Muslim friends natin din, huwag kayo mahiya. Feel free to comment on everything. And also, today we've invited our guests that he will be talking about students, especially yung mga estudyante in the school, what is happening to them, especially yung mga Muslim students, what is that, lahat ng mga ganyan. So inshallah, Brother Michael, back to you. Let's see who our viewers are, so we can greet them one by one. So sa mga viewers natin, feel free po sa na mag-comment dito sa ating live. Feel free po. So wala po itong bayad. Pwede po kayong mag-comment patungkol sa ating paksa, patungkol sa aming ipapaksa ngayong araw na ito. At inshallah, kung may mga katanungan kayo, at ito ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. So, Brother Muhammad Gurki, siguro ipanahon na para ipakilala natin kung sino ba yung ating guest ngayong araw na ito dito sa ating Daling Show. Pero, Brother Michael, before that, I want to promote some of our local business, Muslim business, and other business. So I think we have other businesses that are there, so perhaps we can promote one of them before our guest. Okay, so we promote natin yung ating mga business ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nagsusumikap. So inshallah, meron po tayong Mubarak fresh food from Dasmariñas, Cavite. Mashallah. Mashallah. Okay. We only promote one. It's going to be open soon again, so feel free to order. This is halal.
kung wala, if it's not open your messages, you can go directly to Caloocan City. That is where the main branch is. Anyways, so Brother Michael, let's not keep our guest waiting. So I think we should go with him, inshallah. Okay? So, yung Mubarak, Brother Muhammad Gurki, so alam natin na ito'y gustong-gusto ng mga kabataan. Lalong-lalo na yung tocino, chicken tocino, beef longganisa, chicken longganisa, chicken siomai, beef siomai. Parang meron pa akong nakitang kebab doon. Mashallah. So, meron pang kagikit, 'di ba? Na paborito ng ating mga kapatid na Muslim. So, meron ding ano ba to, yung maanghang na sauce. Ano bang tawag? Chili garlic sauce. Allahu Akbar. So hanggang ngayon, meron din ako sa bayan at hindi pa nauubos. Allahu Akbar. So, pangalawa, batiin natin yung iba pang mga ano natin. So, yung Umrayan. Yung Umrayan na ito, nagbibenta rin, nag-aano din to. Sister natin from Dasmariñas, Cavite. Okay, so meron siyang mga binibentang mga pansit, barbecue, chicken barbecue, isaw, yung mga mahilig kumain ng isaw. Ano pa ba? Meron din siyang chicken longganisa, homemade chicken longganisa, galing yan kay Sister Umrayan. Meron din siyang chicken tocino. So meron din siyang sweet chili garlic sauce. Pang ano to, shawarma siguro to. Allahu Akbar. So marami pang iba. So ito'y located sa barangay Salitran 3, okay? Block 3, Lot 7, Lot 32, Mangustin, Summerwind. Ito, mashallah, mukhang masarap to. Medyo malapit-lapit lamang sa atin. Mapupuntahan natin. Live personal mismo. Okay, sa mga gusto pong mag-order, sa mga gustong bumili, pwede po sila. Nandiyan po sa ating live screen yung ating menu, yung ating contact number kung saan located. Kaya wala na siguro tayong pag-aalinlangan. Lalong-lalo na yung Mubarak, fresh foods, yung Umrayan. Yan po, sigurado halal at kailangan natin yung halal na makakain natin sa pang-araw-araw natin. Okay. So, Brother Muhammad Gurki. Oh, Brother Michael, alam mo, there is a lot of people who are looking for really food. Yung iba, tamad sila magluto. So, yes, so yung halal. Deliver na lang. You know? Tsaka dapat yung halal kasi ito yung dapat nating ginagawa. Yung hindi lang sa halal, bagkus matulungan pa rin natin yung mga sister na nagpo-promote ng ganitong business, yung nagtitinda ng mga halal foods, lalo-lalo na yung ating mga kapatiran sa Islam. So kung yung mga brothers natin na merong negosyo na gustong i-plug o gustong dito sa ating programa, so maaari po kayong mag-comment sa ating page mismo at ibigay lamang yung mga detalye ng inyong negosyo, kung ito ba ay barber shop o ito ba ay salon, ito ba ay pagkain, ito ba ay basta sa kung saan-saan. Welcome po kayo sa ating The Link channel at inshallah, ipa-plug natin yung mga business sa abot ng aming mga kaya ay matutulungan namin kayo bilang isang sadaka. Allahu Akbar. So Brother Muhammad Gurki, I think nandyan na yung ating butihing bisita, ating guest ngayong araw na ito. Mashallah. Mainam na ibigay ko sa iyo ang pagkakataon na ito. Alhamdulillah. Mashallah. Jazakumullah khairan, Brother Michael. So, we've invited our guests. We all know that maraming mga kabataan na Muslims ngayon. Some of them are not doing anything sa bahay kasi wala nang pasok, diba, Brother Michael? Yes. So now we've invited one of our beloved president and ustad and our mentor. That he will be the one to tell us how to be a productive Muslim student ngayon, especially ngayon, at also yung mga fitna na nangyayari sa school. How are we going to? So inshallah, without further ado, I would like to welcome our beloved ustad Ustad Ahmadi Amudi. Masha, assalamu alaikum ya ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah ya Ustad. Kaifal halik ya Ustad? Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay naman, insyaAllah.
MashaAllah. So, Kumusta? Ustad, Alhamdulillah, Sheikh. Alhamdulillah. So, Ustad, what can you tell us? Anong payo mo sa mga kabataang Muslim, especially ngayon that is the time of pandemic, lahat nasa bahay, yung iba wala na, hindi pag-aaral, at yung fitna that is happening around. Anong payo mo sa mga kapatid natin at mga kabataan, magulang, lahat in general, ya Ustad? So, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wala udwana illa ala zalimin. Wa sallallahumma ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. So, Alhamdulillah. So, kung tatalakayin natin yung patungkol sa situation ng umma natin ngayon, na napakadami ng fitna. Pero lahat ito yung mga fitna na to, kung titignan natin yung pinaka-specific na definition ng fitna, yung linguistically pati technically, ito yung tinatawag na taklibul umur bi ayniha. Ibig sabihin nito, yung binabaliktad ng isang bagay, yung kanyang realidad. Kaya nung tinanong nga sa isang athar, sa narration ni Hudhayfa ibn Yaman radiyallahu anhu, paano ko malalaman, sabi ng lalaki sa kanya, na ako, sabi niya, ay nafitna na. Sabi ni Hudhayfa ibn Yaman, idza ra'aita, kapag nakita mo, sabi niya, yung kahapon na halal, na kahapon na haram ay naging halal na sa paningin mo ngayon, ay katotohanan ikaw ay nafitna na. So, ibig sabihin, takalibul umur bi ayniha, yung pagbabaliktad-baliktad ng hukom, ng rules ng Islam, na hindi mo na alam yung pagkakaroon ng halal pating haram, pati hindi mo na alam yung ginagawa mo, posible na ikaw ay nafitna na. So, pero yung titigan natin, yung fitna ay tatadarraj. Hindi naman ibig sabihin nito ay nafitna ka na agad. Kung hindi, ang shaitan, katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya, la tattabi'u khutuwati syaitan. Huwag ninyong sundin ang mga yapak ng shaitan. Kasi ang yapak ng shaitan, parehulog din talaga ang tao sa fitna. Tapos, pero yung unang yapak talaga niya is yun yung ibaliktad talaga ng shaitan, yung tao. Sa tao, yung mga napapaloob sa Islam para hindi niya na malaman haram ba ito o halal, hanggang sa ito ay maging syubhat. Unang-una, nagpunta sa desires, tapos naging syubhat. Tapos yung syubhat na ito, naging principle nila to. Tapos yung principle na to, naging deviant secto. Tapos yung sekta na to, naging religion to. Tapos hanggang sa duaming religion, naging itism kalalabasan nito. Ito yung mga khutuwat to shaitan, nagmula sa mga fitna na kung saan, na kaya nga ang Islam, sinabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis silmi kaffa. O kayong mga nananampalataya, pumasok kayo sa relihiyon ng Islam lahat. Ibig sabihin, aralin nyo lahat ng Islam upang kapag nalaman nyo yung patungkol sa ibada, hindi kayo mafitna patungkol sa kayamanan. Pag inaralan nyo patungkol sa kayamanan, hindi kayo mafitna patungkol sa criminal law, hindi kayo mafitna patungkol sa business law, hindi kayo mafitna sa ibang mga bagay. Wala kinahada Shamil, ito ay nasasakop natin lahat. Pero yung pinaka punto dito is kukuha lang man tayo ng topic dito na kung saan napapaloob sa generation natin, lalong-lalo na tayo, yung mga estudyante tayo, tapos sa generation tayo na kung saan na napapalibutan tayo ng fitna katulad ng mga kabataan ngayon sa mga youth. Tapos hindi lang na-connect sa mga youth, na-fit na rin tayo sa ating religion, na kung saan yung ating religion parang stranger na sa atin. So, yung pinaka-mainam dito, awalan, unang-una, sa panahon natin ngayon, lalo na sa nas'alullah, hindi natin kay Allah Ta'ala, nasa situation tayo na kung saan tahtal bala, nasa loob tayo ng trials ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'minan ka na am kafiran, Muslim ka o kafir ka, pero ito ay kinover ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bala, ng pagsubok na yun yung COVID-19. Nas'alullah ay yarfa'an al-bala, hindi natin kay Allah ta'ala itaas yung pagsubok na ito sa atin. Wa awalan, unang-una dito sa ating mga sa youth, sa tulad natin, ay irja, yung bumalik tayo, ruju ila umuriddin. Dapat tayo bumalik sa reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tayo bumalik sa reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Turuan ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. At dahil tayo yung mga binata, magdadala ng amana na ito, ng katuruan na ito, tayo yung mga binata na kung saan inaasahan nga ng mga matatanda ay sa atin nila ipinabigay yung amana na kung saan nabibigatan silang dalhin, ay dapat natin dalhin yung responsibilidad na ito. Kaya nga yung amana ni Allah subhanahu wa ta'ala, dapat natin sa age na ganito na kung saan meron tayong lakas, meron tayong oras, meron tayong panahon, at meron tayong yaman,
na i-google natin ito para makamit natin yung din, yung reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag tinalikuran natin yung pinaka-foundation ng lahat ng bagay, ay masisira lahat ng mga members ng mga nasa taas. Kahalintulad ng isang construction building na kapag pinabayaan mo yung pinakapaan nito na hindi mo binigyan ng focus, kahit pagandahin mo yung nasa taas nito, ay wala rin siyang halaga. So kahit mag-discuss tayo ng mga problema ng umma patungkol sa COVID, patungkol sa politika, patungkol sa anti-terror bill, patungkol sa ganito. Pero kapag pinabayaan natin yung fondasyon ng Islam, which is yun yung akida, yun yung principle ng iman, ay wala rin halaga yung mga pag-discussion natin kapag hindi tayo babalik sa pinaka-principle ng iman. So ang pinakapunto dito, dahil itong iman na ito ay napakabigat na dalhin to, kailangan na mabibigat na mga tao nagdadala nito. Kailangan ng mabibigat at malalakas na tao nagdadala ng prinsipal ng iman na to. Kaya nga sa isang kwento, nung si Imam Malik rahimahullah, nung tinanong siya patungkol sa isang question sa Islam, sabi ng isang tao na yon, nung hindi sumagot si Imam Malik, sabi niya, bumalik ka, sabi niya, sasagutin ko. Nung bumalik yung tao na yon, sabi ni Imam Malik, bumalik ka ulit at sasagutin ko. Nung bumalik yung tao na yun, sabi ni Imam Malik, bumalik ka ulit at sasagutin ko. Sabi ng isang tao na yun, nang nagtanong kay Imam Malik, ng ikatlong beses, siya hada mas'alatun khafifa. Ito sabi niya ay napakadaling tanong lang. Sabi ni Imam Malik rahimahullah, ya salam, ya hada, laysa hunaka mas'alatun khafifatun fid din. Wala, sabi niyang madali sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah ta'ala, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ya Muhammad, mag-deliver kami sa iyo ng revelasyon na ito ay napakabigat. Dahil ang amana ni Allah Ta'ala, ang Quran at Sunnah ay napakabigat, kailangan ang magdadala ng mabibigat na ito ay mga malalakas na tao. At ito, ang malalakas na tao, ang kalakasan na ito ay kalakasan sa pagitan ng iman, hindi sa pagitan ng kalakasan sa pagitan ng katawan. At ang pinaka mainam dito na fresh na paglalagyanan ng iman, sila yung mga youth, yung mga binata kahalintulad natin, na dapat kunin natin yung principle ng iman na to sa pagitan ng paghawak at pag-aaral nito. Yun ang kahalagahan na dapat natin ibalik yung pinaka-foundation, ibalik natin ang ating sarili sa foundation ng Islam upang maitayo natin yung Islam sa kagandahan nito. At yun yung pinaka-mainam sa mga binata na katulad natin na bumalik tayo sa foundation ng Islam. Aralin natin yung Islam. At ikalawa dito, inshigal fil khair. Dapat natin pag-abalahan ng sarili natin sa paggawa ng kabutihan at tayo pumasok sa fit na wala tayong karapatan, maliban na lang yung maglama. Ito insya Allah subhanahu wa ta'ala yung mainam natin. MashaAllah. Ya Sheikh, MashaAllah, tabarakallah. Jazakallah khairan for that advice. Ya Sheikh, I have one question for you. Ganyan, especially if it's a Muslim student, paano siya mag-focus habang isang nag-aaral siya ng school, na engineering, maybe political science or doctor, ngayon, how can he focus pag-aral sa school at the same time hindi nawawala ng Islam sa kanya o ya Sheikh? Alhamdulillah. So dun sa may question, paano tayo mag-focus while nasa school tayo tapos pagsabay natin ang din natin sa pag-aaral ng religion ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sinabi sa isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa narration ng At-Tirmidhi na binanggit ni Abu Hurairah, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jazanna. Pero yung unang hadis sabi niya, al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah min al-mu'minin ad-da'if wa fi kulli khairin. Tapos ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jizanna. So sabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i-connect natin kung ano yung kagandahan ng hadis na to. At bilang Muslim na tayo nag-aaral ng Western education, paano natin i-connect sa hadis na to? At bilang Islamic perspective din. So sabi dito ni hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah min al-mu'minin ad-da'if. Ang isang mananampalataya na malakas ay kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mananampalatayang mahina. Ang tinutukoy dito na malakas ay malakas ang kanyang iman. Ibig sabihin, ang isang mu'min na mananampalataya na malakas ang kanyang iman ay mahal ni Allah Ta'ala kaysa isang mananampalataya na mahina ang kanyang iman. Pero, ang question dito, kahit ganun pa man, hindi kasi masala dito,
dahil malakas yung kanyang pangatawan, malakas na yung kanyang iman. Hindi. Ang masala dito kasi ilan na yung mga matatanda. Example, yung matatanda kapag dating ng Salatul Fajr, matanda sila, walang lakas ng katawan, at ang binata, mayroong lakas ng katawan, pero mas nauna sila magsala sa masjid. Di ba? Kasi yung patunay dito, yung kalakasan ng iman, hindi kalakasan ng katawan. So, ito yung binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, ang karugto na hadith, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Nung binanggit o na-mention ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mu'min na malakas ang iman at mahina ang iman, pero sinabi niya dito sa karugtong ng hadith, kahit mahina ang iman mo, kahit malakas ang iman mo, pareho pa rin kayo dapat magsikap sa mga bagay na ikinabubuti ninyo. Sabi niya, ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Ngayon, ang sabi dito, sa karugtong ng hadith, ihris ala ma yanfa'uka, magsikap ka sa mga bagay na ikinabubuti mo, fi umuri dunya wad din. Kapang kabilang buhay man ito, upang makamundo. Basta ikinabubuti mo ay pagsikapan mo siya. So lahat ng mga Muslim dito ay pantay kasi nagsisikap sila. Ngayon, ang pinakamainam na payo dito sa hadith, sabi niya, ihris ala ma yanfa'uka, dahil kapag nagsikap ka sa mga bagay na ikinabubuti mo at baka sumandal ka sa kakayanan ng sarili mo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'in billah, ay kay Allah Ta'ala ka lamang humingi ng tulong. Unang-una sa lahat ay al-luju ila Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. Ibig sabihin, huwag ka muna aasa sa mga nilalang. Putulin mo muna yung connection mo sa mga nilalang. Unang-una, ay bigyan mo muna yung connection mo, ibuso mo muna sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag nagsikap ka. Yun yung unang gagawin mo. Gawin mong ikhlas, ilagay mo yung tawakal, ilagay mo lahat ng sidik para mabuhos mo yung kagandahan doon. At dahil dito, at ikatlo dito, sabi niya dito sa hadith, tapusin ko na yung hadith, ihris ala ma yanfa'uka, wala ta'jizan na, at dahil lahat tayo, pwede tayong ma-failed sa pag-isikap natin. Pero sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit ano mangyari, huwag kang susuko. So dahil dito, bilang tayo mga estudyante, ang unang-una, sundin natin yung step ng hadith. Unang-una, magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulungan tayo. Tapos magsikap tayo ng mga bagay na kinabubuti natin. Tapos humingi tayo ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil malaking components, epekto yung components na nasa paligid natin, lalong-lalo na yung mga naka-impluensya na mga kaibigan natin, ay dapat hanapin natin yung mga tao na mga ka-impluensya ng kabutihan para ma-adapt natin yung kabutihan na yan at magiging madali sa atin sa pamamagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung pinakamainam na in general sa lahat na kung saan maging guide sa atin Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. Mashallah, napakagandang kasagutan, no? Brother Muhammad, napakagandang kasagutan ng ating ustad, Brother Ahmadi Amudi. So, ito may tanong din ako sa iyo, Brother Ahmadi. So, 'di ba nag-aaral ka ngayon? So, pwede mo bang sabihin sa amin ano ba yung pinag-aaralan mo ngayon? Anong course yung kinukuha mo ngayon? Alhamdulillah sa blessing ng biyaya ni'mat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na napagkalooban niya tayo ng pag-aaral ng civil engineering. Graduate ako ng civil engineering. Sa ngayon, nag-review tayo para sa preparation sa board exam, alhamdulillah. So, lahat yan ay sa permission ng Allah subhanahu wa ta'ala at kahit sino, nakakamit yun sa pag-isikap sa permission ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. So, imagine, Michael, no? Ako, so, Brother Ahmadi, dahil nakatapos ka ng civil engineering, at ikaw ay nagre-review. Oo. Mashallah. Industrial, si Brother Muhammad Durk, ikaw naman, mashallah, mapupuno na tayo ng engineer. Pero ito, may tanong pa rin ako. So, ngayong lockdown, 'di ba, bawal yung pakikisalamuha kasi gusto natin minsan nagre-review tayo, may mga kasama. Minsan gusto natin nagre-review tayo sa isang close area na kung saan meron naman may mga kasama ka, pero ano yung magiging advantage ito? Ano yung magiging disadvantage ito, Brother Ahmadi? Ngayong tayo ay naka-quarantine. Alhamdulillah, dito sa punto na to, na yung pinaka mahirap kasi hanapin yung focus ng isang tao. Lalong-lalo na
kapag bibigyan niya ng juhud, ng effort yung isang bagay, makakuha ka ng oras pero mahirap hanapin yung focus. Dito, nagbigay ng payo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na paano mo pagkakalooban ng focus ng isang bagay na itinabubuti mo. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang dua, na itong dua na to ay sinakop niya lahat ng bika min al-ajzi wal kasli wal bukhul wal jubn wa ghalabati ad-dain wa kahra rijal. So zakara Imam Ibn al-Qayyim, binanggit ni Ibn al-Qayyim rahimahullah sa explanation ng dua na to, dahil yung tao kapag mag-focus siya sa isang kabutihan, ay may mga components na dapat niyang i-gather sa kanyang sarili. Unang-una, kailangan niya ng oras. Kapag nag-focus ka sa isang kabutihan at wala kang oras, gusto mo lang pero wala kang oras, hindi mo siya kayang bigyan ng halaga. Gusto mo lang pero wala kang oras, hindi mo siya kayang bigyan ng halaga. Unang-una, yung oras. Ikalawa, yung energy mo. Kapag meron kang oras na gumawa ng kabutihan, wala kang lakas, ay mahirap din makamit yung kabutihan na gagawin mo. Ang kabutihan man ito ay pang makamundo, pang kabilang buhay. Kailangan mo pa rin ng lakas. So kapag meron kang oras at meron kang lakas, pero naman ay nagkulang ka rin sa tinatawag na alwaq, tapos yung kuha mo, pati yung sacrifice na gagawin mo dito, yung ikatlo is Allahumma inni a'udzubika min al-ajzi wal kasal wal bukhl wal jubn wa ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Yung pangingibabaw ng mga negative na karakter mo sa isang bagay. Pangingibabaw ng mga negative na karakter mo na dapat mo siyang labanan. So dahil kapag meron kang oras at meron kang energy at wala ka naman example na kayamanan na i-sacrifice sa isang bagay, hindi mo kaya mag-sacrifice, hindi mo siya kaya bigyan ng focus. So yun ang dapat mga components na dapat natin bigyan ng halaga sa ating sarili. Kaya nga sa isang dua na tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yung dua na to, ito yung dua na connect pa lang sa sarili mo. Na Allahumma inni a'udzubika min al-ajz wal kasl wal bukhul wal jubn wa ghalabati ad-dain wa qahra rijal. So nandun sa dua na yun, ay sinakop ng dua na yun lahat ng kahinaan ng sarili mo. Na kung saan pag nalabanan mo yung sa sarili mo pa lang yung mga negative na karakter sa sarili mo, ay inshallah subhanahu wa ta'ala maging productive yung gagawin mo. At dahil sa quarantine ngayon, at ang pinakamain na gagawin ngayon, ay pagpupusan natin yung mga bagay na kung saan magiging gabay sa atin at maging productive yung time natin. Na yung gagawin mong isang bagay, siguraduhin mo mag-produce siya ng isang kabutihan. Kaya nga sabi ni Sufyan ibn Uyayna, al-aqil, sabi ni Sufyan ibn Uyayna, man alaysa al-aqil liman ra'a ash-sharra sharran aw al-khayra khayran, walakin al-aqil liman ra'a ash-sharra sharrain wal khayra khayrain. Yung matinong tao daw, yung focus sa isang kabutihan ay yung nakikita niya yung kabutihan, nagmumultiple kapag gagawin niya isang kabutihan, alam niya naging productive yung kabutihan na to. Naging benefits at dumadami pa. Hindi lang siya mag-focus sa isang mabuti tapos enough na yung kabutihan na yon. So dapat yun ang focus natin as a shabab, na focus tayo sa kabutihan ngayon para maging productive yung time natin. Alhamdulillah. MashaAllah, Jazakallah khairan ya Sheikh. Just to share something also, MashaAllah, he made mention about yung nafs talaga. Lagi yung nafs, gustong-gusto niya gagawa ng kasalanan. At diba, if you do, the more kasalanan you do, the more yung nafs mo magiging mababa. So wala kang lakas para magawin ng ibada. And mashallah, Sister Kamudi, he made mention about the dua. But if you see that one, Brother Michael, yung dua nan talaga, maraming dua na dapat we really need to understand, The dua, you ask Allah for strength, Yung after Fajr, yung zikr na yan, protection yan Pero hindi lahat ng tao that doing that one, subhanallah. Mashallah, magandang payo yan kay Sheikh Kamudi. Mashallah, jazakumullah khairan ya Sheikh. Batiin natin, Brother Muhammad Gorky. Okay, so batiin natin yung ating mga tagapanood. So nanonood sila Ashbin Harit from all the way from Marawi City pa yata. Okay, so
Laika Munsang, nanonood din sa atin ngayon, inshallah. So, sa mga kapatid natin, feel free to comment po. Okay, so, maraming pangalan. Nanonood din sila Rimbang Gibaano na, mashallah, nanonood sila. So, inshallah, sa mga kapatiran na nanonood ngayon, babatiin ulit namin kayo ng pandaigdigang pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sa mga nanay, sa mga tito nyo, sa mga lola, sa mga kabataan na nanonood ngayon sa ating live, feel free po mag-comment. Kung may mga suggestion kayo na gustong ipabatid sa ating guest speaker, ay mag-comment lamang po at inshallah ay babasahin natin ito paunti-unti mamaya. So, Brother Muhammad, may tanong ako kay Brother Ahmadi. Okay. So, make sure you make it a short question, ha? Oo, shortcut to. So, anong maipapayo mo, Brother Ahmadi, sa mga kabataan ngayon, lalong-lalo na sa parating na pasukan? Dahil nagdadalawang isip sila eh. Meron silang module, merong face-to-face, merong ano pa ba yung isa na yun, Brother Muhammad, yung live session. Virtual. So anong maipapayo mo, lalong-lalo na isa kang mag-aaral dati, isa rin kaming mag-aaral. O anong maipapayo mo sa mga kabataan ngayon na ganito, parang dadalawang isip, lalong-lalo na iba, walang pambiling gadget, walang pambili ng ganito, internet, walang pang-load. So anong magandang gawin? Anong pwede mong i-suggest para mabuhayan sila at wag mawala ng pag-asa sa pag-aaral? So, alhamdulillah. So, dito sa masala na to, yung paano ba yung, marami kasing turok, maraming pamamaraan na kung saan makamit ng isang tao, lalo-lalo na yung kabutihan, lalo na patungkol sa field ng education or ng Islamic knowledge. So dahil dito, medyo nagigipit tayo sa mga pamamaraan at naglalak tayo ng mga way na kung saan kahit nabubuksan sa atin yung isang pamamaraan, naglalak naman sa atin yung ibang way para makamit yung bagay, yung goal na to. So, dahil binuksan sa atin yung mga, yung technology na to, binuksan sa atin, pero dahil minsan nag-lack of fund tayo para supportan yung gantong goal dahil wala tayong example ng iba, walang gadget. So, radya na ilal qaida, babalik tayo sa principle ng Islamic law na kung saan meron tayong pinapangalagaan na tinatawag na maqasidus sharia. Ang maqasidus sharia, yung objective ng Islamic law, yung ito ay napapalibot sa 5 bagay. Yung una, hifdhu al-iman, yung preservation of faith o protection of faith. Ikalawa, yung protection of life. Ikatlo, yung protection of intellect. Ikapat, yung protection of wealth. Ikalima, yung protection of community or family. So, ma min ayatin wa min adillatin, walang mga dalil sa Quran at sa Sunnah, maliban na lamang ang bagsak na mga evidence na to ay lumabag sa 5 makasid na to, sa 5 Islamic, the objective of Islamic law. So dahil sa kahalagahan ng 5 objective of Islamic law, ng preservation of faith, ng life, ng intellect, ng community pati wealth, so dito, papasok dito ang tinatawag na fiqhu al-muwazzanat. Ang fiqhu al-muwazzanat, ang balancing in Islamic law, ibabalance mo dito, ano yung way, ay babalance mo dito yung mga mahalagang bagay para makamit mo yung kabutihan. So siguraduhin natin na walang pinsala na magaganap. Kaya nga meron tinatawag na darul mafasidul manafi'. Darul mafasid, yung iwasan mo yung bagay na ikinapipinsala mo, yung buong buo, tapos kunin mo yung bagay na ikiputin mo ng buong buo. Kapag hindi mo na iwasan yung bagay na kinapipinsala mo na buong buo, iwasan mo na lang yung part na yon na sa makakaya mo. At kapag hindi mo naman nakuha yung bagay na ikinabubuti mo ng buong buo, kunin mo na lang yung part na ikinabubuti na yon. So dahil dito, lalabas dito yung mga prioritizing in Islamic law at saka balancing in Islamic law. So dahil dito sa balancing, kung ito ba ay nagkakaroon ng pinsala sa atin kapag nag-face-to-face tayo, kapag pumasok tayo ng pasukan ng face-to-face, meron ba dito ang pinsala na magaganap or wala? At titignan natin kung ang pinsala ba ito na magaganap ay malaking pinsala sa atin sa preservation of life natin or hindi. Or kung pwede ba tayo mag-aral sa bahay, tapos mas safe ba to na gamitin natin yung mga technology natin sa pag-aaral, mas safe ba to or hindi. So doon natin ibabalance yung mga bagay na to, depende sa way at sa rules na ibibigay sa atin ng government pati ng Islamic law. Na kung saan kapag na-balance natin yung mga bagay na to, dito lalabas ang prioritizing in Islamic. Ipa-prioritize natin, uunahin natin yung bagay na kung saan mas safe tayo dito. Mas safe tayo dito. Example dito, halimbawa dito,
Halimbawa dito, mas safe tayo. Halimbawa dito, sa balance Islamic law at saka prioritizing in Islamic law, halimbawa dito, yung mga gusto mag-travel sa ibang lugar para sila makauwi. Example, nakikita natin may mga Muslim na nasa iya, naka sila doon, nakatambay kasi di sila pinapalabas. So tingnan natin sa pagitan ng balancing in Islamic law. Balancing in Islamic law. Tingnan natin, papaano kapag mayroong nag-positive sa kanila na isa tapos umuwi ng probinsya. So yung isang positive na yon dahil sa pinsala niya ay madadamay yung community. Madadamay yung community. So dahil dito, ipinagbabawal sa Islam, nag-positive na lahat. So ipinagbabawal sa Islam yung pag-travel nila kahit naawa tayo sa kanila. Kasi bakit yung damage ay mag-spread yung damage na yon. Mas mahirap siyang bigyan ng solusyon. So ganun sa balancing Islamic law, sa balancing in Islamic law, natitignan natin kapag ang pag-attend ba natin ng face-to-face na class ay mas may damage siya or hindi. Kapag nakikita mo sa sarili mo na nag-iingat ka sa sakit, ay pwede kang hindi pumunta mag face-to-face. Kasi bakit? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Furra minal majzum, kafiraraka minal asad." Ay umiwas ka sa sakit, katulad na pag-iwas mo sa layon kapag nasa harap mo na alam mo makapinsala sa'yo, umiwas ka sa abot ng iyong makakaya. So ganun din yun, kapag sa tingin mo, sa sarili mo, hindi ka safe sa ganung bagay, mas mainam na huwag ka mag face-to-face. Ngayon, kapag naiwasan na natin yung face-to-face, lilipat ka sa next stage na kung saan sa sa gadget ang gagamitin mo. Ngayon, nagla-lack of fund ka kasi wala kang pambili ng gadget, wala kang pambili ng internet, nahirapan ka sa nagkakaroon of connection sa internet, ganito sa example. So dito, magkakaroon ka na naman dito ng prioritizing in Islamic law kung saan dapat siguraduhin mo kapag gagamit ka ng gadget, hindi ba makaka-damage siya, yung pambili mo ng fan, makaka-damage siya, hindi ba siya makaka-damage siya pagkain mo, sa pag-inom mo, kasi bakit? Yung buhay ng tao, sabi dito yung buhay ng tao, mas mahalaga. Yung buhay ng tao mas mahalaga sa bagay na yon. Kasi bakit? Papasok sa maqasid Sharia, balancing Islamic law, objective of Islamic law, yung preservation of faith, preservation of life, tapos preservation of intellect. Ang preservation of intellect kasama dito yung knowledge. So dito mas prioritize natin yung life natin. Kapag nakikita mo nagbabanggaan na bibili ka ng gadget, kaysa bibili ka ng pagkain, nakita mo naglalak na yung pera mo sa pambili ng pagkain. So dito magkakaroon ng prioritizing at saka balancing in Islamic law. So inshallah subhanahu wa ta'ala, yun ang pinaka punto sa mga answer natin. Mashallah, mashallah. I really like that point, the 5 distinct. Parang, Brother Michael, lahat it goes around what the government is doing. Lahat ng sinasabi ng government, what kayo lalabas, what kayo ganyan. Lahat ng dun Islam is already covered. So ito, to my non-Muslim friends. Yes, kompleto. This is the beauty of Islam, di ba? MashaAllah. Napakaganda yung Islam. Allahu Akbar. Lahat kompleto. You have to visit. Sabi nga nila, Brother Muhammad Gorky, lahat na daw ng katanungan may kasagutan. Basta sa pananampalatayang Islam, meron niyang kompleto. Kompletong panuntunan. Di ba? Okay. So, Brother Muhammad Gorky, si Brother Ahmadi, bilang Panguli, Brother Ahmadi, anong gusto mong i-promote? Meron ka bang gustong batiin o gustong batiin dito sa ating programa? Feel free po. So sa kapatid natin, mga kapatid natin sa Islam, sa kahit saan man naroroon, yung prinsipyo ng ating iman at yung prinsipyo ng law ng Islam ay ito ay kompleto. So wag na tayo gagawa ng pamamaraan na kung saan para dinadamage natin yung Islam, ay ginagawa natin excuse yung Islam para gawin natin yung pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay matatawag na talbis. Ibig sabihin ng talbis ay gumagawa ka ng fitna sa sarili mo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binaba niya ang Quran na ito ay liwanag sa sangkatauhan, liwanag sa kamangmangan. At itong sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay liwanag sa buong sangkatauhan, liwanag rin sa buong sangkatauhan mula sa kamangmangan.
Qad ja'akum, sinabi ni Allah Ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nurun wa kitabun mubin. Ibinaba sa inyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang liwanag ng Quran. At ito, liwanag ng Quran ay ito ang magsisilbing gabay, tibyanan li kulli shay. Ito ay liwanag sa lahat ng mga bagay ng pagiging mangman ng isang ignorante ng isang tao. Walidhalika, ang pinakamainam na advice sa atin, saan naman nagaganap ng fitna, tamassaku bidinikum, panghawakan ninyo yung iman ninyo, yung pag-aaral ninyo sa Islam, panghawakan ninyo yung prinsipyo ng iman. Dahil kahit anong mangyari ng pagsubok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, kahit anong pagsubok na ibibigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil tatanungin pa rin tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating sarili ng reliyon. Ito rin ang dahilan para makasurvive tayo sa fitna ng dunya min shahwatin wa shahawatin. Ito man ay pagiging desires, ito man ay ng fitna ng iba't ibang mga panglililang sa reliyon ng Islam. Tamassaku bidinikum, panghawakan ninyong reliyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aralin ninyo ang prinsipol ng iman. Aralin ninyo ang prinsipol ng iman. Aralin ninyo ang prinsipol ng maqasid ng sharia ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ito ay gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At huli-huli sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Katotohanan itong Quran na ito ay gabay sa lahat at nasa natuwid na landas ni kitabillah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fikum shay'ain. Nag-iwan ako ng dalawang bagay sa inyo. La in tamassaktum bihima lan tadilla ba'di abada. Kapag pinanghawakan niyo ang dalawang bagay na iniwan ko sa inyo, hindi na kayo maliligaw, hindi kayo magkakaroon ng problema sa buhay ninyo, at magagabayan kayo sa pagitan ng dalawang to. Kitaballahi wa sunnati, ang Quran ng salita ni Allah Ta'ala at sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Gabayan naman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan ya Sheikh. To all our viewers, you heard it. Balik tayo sa Quran, the Sunnah of Rasul, and let's be kind to every person in this world and the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala on the right aqidah. MashaAllah. Jazakumullah khairan, Ustaz Hamoudi. This has come to the end of our lecture, our hosting with you. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam And wa mashallah. rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah. Alhamdulillah. So to all our viewers, mashallah, there is one event that will be coming up later this evening at 4 p.m. Inshallah. I want you to look at the banner right now. I want you to look at it, mashallah. That event will be with our dear Kaka Sali. This event will be talking about the addiction, haram relationship, lahat ng sakit ng puso, at how to cure the heart, inshallah. So I hope you look at it. Brother Michael, back to you to the promotion of our business, inshallah. Yes. So, binabati natin yung mga nanonood ulit. Okay, so sila Brother Mustafa Tablat nanonood ngayon from Dasmariñas. Sa mga kapatid nating nag-aaral sa Baguio. Assalamualaikum sa inyong lahat. Okay, kay Ustad Marwan. Okay, nanonood din sa atin ngayon. Okay, so may kita natin yung event natin mamaya, Brother Muhammad Gurki, yung Brother Muhammad Gurki, yung don't drag yourself into Jahannam. Subhanallah. So napakagandang paksa from Sister Kakasali. So anong oras ba ito? Saan ba ito mapapanood, Brother Muhammad Gurki? It will be 4 p.m. sa MGK Talks. At dito din sa link, the link channel is So dito din sa link channel, it will be shown on MGK Talks, inshallah, at also Pinoy Muslim. Mashallah. So inshallah sa mga kapatid natin na nanonood ngayon, so mamaya mayroon pa po tayong isang show at abangan natin ang programang ito. Napakagandang paksa, mashallah. Okay? So Brother Muhammad Gurki, so babatiin natin yung ating mga kapatid. So ulitin natin yung mga negosyo ng ating mga kapatid from Mubarak Fresh Food. Yung main nito sa Caloocan. Mashallah. Okay, mashallah. And other business? Okay, so meron tayong Al-Zaki Chicken. Okay? From, ano din to? Galing din sa Mubarak Fresh Food siguro. Okay. So, sunod, yung kanina, yung Ryan. Yung mga binibenta ng ating sister, meron siyang mga inihaw na manok,
isaw, pansit, pansit batil. Mukhang masarap to, Brother Muhammad. Meron din siyang mga iba't ibang mga pagkain na binibenta, mga macaroons, lahat, halos lahat meron na din siya. So ito'y matatagpuan sa Dasmariñas, Cavite, Ryan. Okay? Food. Okay, halal. So sa mga mechanic shop, Brother Michael, and cellphone Yes. shop, let's So finish meron pa them off. tayo yung motor shop, JJ Rap Motor Shop from Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Kung mapapagawi kayo ng Dasmariñas, nasiraan kayo ng motor, gusto nyong bumili ng parts ng motor, nandito kompleto po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Gaya nga ng sinabi natin, kumbaga ang Islam kompleto, meron tayong mga engineer, meron lahat kompleto. So dito sa lalong-lalo sa Dasmariñas, Cavite, kung maliligaw kayo, gusto nyong bumili ng parts ng motor, available po all kinds ng mga parts ng motor ay available po sa ating JJ Rap store, motorcycles. Okay? So, mga cellphone so shop. next, yes, cellphone shop and accessories, meron din tayo. So kompleto talaga. Kung kanina meron tayong pagkain, nagsawa na tayo sa pagkain, nagutom tayo, may motor tayo, nasira ito, bumili tayo ng iba't ibang mga pyesa. So meron pa rin sa mga accessories. Nandyan yung Rimbang Passion. Okay. Mashallah. Mashallah. Wala kang load, Rimbang no? Pag Passion. nag-stop over. Mashallah. Rimbang Passion and accessories. So available po dyan yung mga cellphones. Any kinds of cellphones po. Available. Yung mga headset, casing, speaker. So ito mga caps. So nandito po ako ngayon sa store na ito at mashallah, pinopromote natin sa mga gustong bumili. Matatagpuan po ito sa Luz Bimindawan, Dasmariñas, Cavite market. Okay. So lahat po ng kailangan ninyo, speaker, cellphone, case, lahat, plug sa TV, antenna, electric fan, lahat. Basta lahat nandun yes, na. Basta lahat, accessories and fashion accessories. Mashallah. Okay, so mashallah to all our viewers, Salatul Zuhur na already. We shall always be at the first to go and make salah, inshallah. So to all our viewers, jazakumullah khairan for viewing, jazakallah khairan Brother Michael for being with me also. And mashallah, until next time, to everybody, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. People of the world,